Tahimik lang ang gabing yon sa maliit na apartment ni Arian na 28 taong gulang na. Nakaupo siya sa sahig habang nakasandal sa kama. Nakatitig siya sa lumang photo album na minsan ay akala niya ay kayamanan ng kanyang mga alaala. Ngayon, parang sugat na matagal nang tinakpan pero hindi kailanman gumaling. Sa unang pahina, siya at si Ramon na nakangiti. Magkahawak kamay at naka-uniform pa noong kolehiyo. Perfect couple daw sila, sabi ng mga kaklase nila noon. 6 na taon silang magkasama, 6 na taong tawanan, yakapan, at mga pangakong akala ni Arian ay totoo. Pero habang nakatitig siya sa mga litrato, ang mga ngiti nila ay parang biglang nagmukhang peke. Ang tagal kong naniwala, mahinang sabi ni Arian. Noong una, masaya sila. Si Ramon, charming, palatawa, at marunong mang-aliw. Kahit anong problema ni Arian sa school o sa bahay, palaging naroon ito. Hindi para makinig, kundi para halikan siya sa noo, sa labi, o minsan diretso sa leeg. Akala niya noon, yun ang comfort na kailangan niya sa lahat ng kanyang mga problema. "Huwag mo nang isipin yan, baby," sabi pa nito noon sa bayaka. "Ako ang bahala sa'yo." At dahil bata pa siya noon, naniwala siya. Akala niya, ganoon talaga ang pag-ibig. Kapag mahal mo, ipinaparamdam din dapat sa katawan at hindi lang sa mga salita. Noong unang anibersaryo nila, binigyan siya ni Ramon ng bracelet at dinala siya sa Tagaytay. Nasa may veranda sila at malamig ang hangin ng gabing ibinigay niya ang kanyang sarili rito. "Ang ganda rito," sabi ni Arian habang pinapanood ang mga ulap. "Mas maganda ka," sagot ni Ramon sabay lapit para halikan siya. Tawa lang ang sagot ni Arian at pilit na tinatakpan ang kaba. Ramon naman, "Bakit? Girlfriend kita, di ba?" Marahan siyang tumango kahit may pag-aalinlangan. "Oo." At doon nagsimula ang lahat. Ang mga halik na minsan nakakakilig, minsan nakakakaba. Sa una, may kilig, pero habang tumatagal, yun na lang ang paraan nilang mag-usap. Sa mga sumunod na taon, bihira na silang mag-usap ng malalim. Kapag may tampuhan, hindi nagkakausap ng maayos. Madalas, hahalikan lang siya ni Ramon at iniisip nito na para bang magiging okay na ang lahat. "Galit ka pa ba?" tanong nito minsan, pagkatapos ay hinalikan siya sa balikat. Sinusubukan pa siyang hilahin sa kama nito kaysa pag-usapan ang problema nila. "Saka na yan, hindi pa tayo nag-uusap," sagot ni Arian. Pero hindi pa man niya natatapos, hinalikan na siya ulit. "Huwag na tayong mag-away, babe. Sayang lang sa oras." At gaya ng dati, napapayag siya. Kasi kapag hindi siya pumayag, lalayo ang boyfriend niya. At ang ideya ng pagkawala ni Ramon, kahit gaano siya nasasaktan, ay mas nakakatakot. Kasi pakiramdam niya noon, nabigay niya na ang lahat dito. Ang pisikal na paglalambing ang naging sandata ni Ramon sa bawat argumento. At si Arian, sa halip na lumaban, natutong manahimik. Kasi sa tuwing pipilitin niyang magpaliwanag, lagit-lagi siyang matatalo sa mga yakap at halik. Hanggang sa unti-unti, hindi na niya alam kung may saysay pa ba na magsalita. Lumipas ang mga taon, pareho na silang nagtatrabaho. Si Ramon sa isang sales company at si Arian sa isang design firm. Madalas, gabi na umuwi si Ramon. Pagod, tahimik, pero palaging may isang bagay na gusto nito. Walang iba, kundi siya. Kapag tinatanong niya kung kumusta ang araw nito, simple lang ang sagot. "Pagod, pero gumagaan kapag nakikita kita." Pagkatapos ay hahalik, pagkatapos ay hahawak. At sa una, kinikilig si Arian dahil mahalaga sa kanya na hindi pagsawaan ng kanyang boyfriend. Pero habang tumatagal,
Napapansin niyang tuwing gusto lang nito ng lambing, doon lang siya nito nagiging mahal. Isang gabi, habang magkasama sila sa kama, tinanong niya ito ng dahan-dahan. Ramon, paano mo malalaman kung mahal mo pa yung tao? Napakunot ang noo nito. Ano na namang drama yan, babe? Hindi, seryoso ako. Ngumisi lang si Ramon. Kasi kapag gusto mong mahalin siya araw-araw, gaya ng ginagawa ko sa'yo, di ba? Ngumiti rin si Arian, pero may parte ng dibdib niyang hindi kumbinsido. Kasi kung totoong pag-ibig yun, bakit sa bawat iyak niya kapag may problema sila, halik lang ang sagot nito. Paghila lang sa kama ang solusyon ni Ramon. Isang gabi, umuwi si Ramon ng lasing. Amoy alak, amoy usok, pero nginitian pa rin siya. Babe, tawag nito sabay yakap. Ramon, lasing ka na naman, sabi niya at umiwas. Sabi ko na nga be, uminom ka na naman. Kaunti lang, stress sa work. Napailing naman siya. Yan din ang sabi mo kahapon. Ngumisi ito at lumapit ulit. Huwag ka nang magalit. Namimiss lang kita. Okay? Pero sa pagkakataong yon, hindi na siya umiling. Hindi lahat ng bagay nalulutas sa ganyan. Ramon, minsan gusto ko lang kausap ka. Hindi lang halik. Hindi lang ganito. Parang saka mo lang ako naaalala kapag sa kama. Pero kapag may mga bagay ako na gustong pag-usapan, para kang lutang at hindi naman nakikinig. Ano pang gusto mo? Iritadong tanong ni Ramon. Ang dami mo nang hinihingi. Pasalamat ka nga at hindi ako naghahanap ng iba. Sa'yo lang ako ganito. Hindi ba sapat yung ginagawa ko? Sapat ba talaga? O ikaw lang ang nasisiyahan? Natahimik sila pareho. Nasisiyahan si Arian sa mga ginagawa nila. Hindi siya magpapaka-impokrita. Gayunpaman, para sa kanya, maliit na bahagi lang yon ng relasyon. Pero yon, parang doon na lang umiikot ang pagsasama nila. Na kung walang ganon, parang wala siyang kwenta para rito. Sa kanya nakita kung paano nagbago ang mukha nito na mula sa pagkalito patungo sa galit. Kung hindi mo ako gusto, bakit ka pa nandito? At doon, tuluyan ang pumutok ang lahat ng matagal niyang kinikimkim. Nagkasagutan sila at hindi naging maganda ang kinalabasan. Kinabukasan, habang nag-aayos si Ramon para pumasok, nakatingin lang si Arian sa binata. Wala siyang kahit anong sinabi dahil nakakapagod na. Babe, sorry kagabi, sabi ni Ramon at parang sanay sa paulit-ulit na ganoong eksena. Okay lang, pero sa loob niya, hindi na okay. At habang umaalis ito, doon niya naramdaman kung gaano siya napagod. 6 na taon niyang inakala na pag-ibig yun. Pero sa totoo lang, pagod lang ang naramdaman niya. Pagod magmahal ng mag-isa. Pagod magpanggap na masaya. Pagod na sabihing sapat na sa kanya ang lahat ng yon. Lumipas pa ang ilang linggo, parang rutina lang ang lahat. Trabaho, bahay, hintay kay Ramon at gigising ng mag-isa. Hanggang isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang babaeng hindi niya kilala. Hi, girlfriend ka ba ni Ramon? Kasi baka gusto mong malaman kung nasaan siya ngayon. Nang buksan niya ang mensaheng yon, nakita niya ang litrato ni Ramon kasama ang ibang babae. May kayakapan itong babae at nasa loob ng isang bar. Parang nabingi si Arian sa katahimikan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak agad. Nakatitig lang siya sa screen hanggang sa pumikit siya at hinayaan na lang na tumulo ang luha. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Naghanda lang siya ng 2 maleta. Nilagay ang lahat ng gamit niya at iniwan sa mesa ang susi. Doon pa lang, nakipaghiwalay na si Arian. Ewan niya kung bakit, pero hindi siya masyadong nasaktan. Siguro dahil bago ito mang babae, may bahagi na agad sa puso niya na gustong makipaghiwalay dito.
Lumipas ang mga buwan, lumipat siya sa maliit na apartment malapit sa trabaho. Sa simula, mahirap para sa kanya. Pero unti-unti, nasanay na rin naman siya. Natutunan niyang gumising ng mag-isa, natutunan niyang kumain mag-isa, tumawa mag-isa, umiyak nang walang naghihintay na humalik para patahimikin siya. Minsan, nagkikita pa rin sila ni Ramon sa mga pagtitipon ng mga dating kaklase. Inaasar pa sila minsan pero walang epekto sa kanya iyon. "Kumusta ka na?" tanong nito minsan. "Masaya," sagot niya dahil yun naman talaga ang totoo. Ngumiti si Ramon pero may lungkot sa mata. "Buti ka pa. Wala na ba talagang chance? Hindi ko naman talaga gustong lokohin ka. Kaso, bigla ka na lang ng lamig." Napailing na lang siya. Nagloko man ito o hindi, nasa isip niya na ang pakikipaghiwalay. Kaya useless lang na makipagbalikan. Pag-uwi ni Aryan, tumingin siya sa salamin. Hindi na siya ang babaeng natatakot maiwan. Hindi na siya ang umiiyak sa dilim, naghihintay ng yakap na hindi kailanman nagpatahimik ng puso niya. Ngayon, siya na ang may hawak ng sarili niyang kapayapaan. Hinaplos niya ang sariling braso na parang pagyakap. "Nakakapanghinayang ang 6 years pero, Aryan, hindi mo deserve ang ganong klaseng pagmamahal," sabi niya sa sarili. At habang isinara niya ang lumang photo album, ramdam niya ang kakaibang gaan sa dibdib. 6 na taon siyang nabuhay sa ideya ng pag-ibig na puro init at walang lalim. Pero ngayon na mag-isa na siya, doon niya unang naranasan ang totoong kapayapaan, na hindi lang sa pisikal umiikot ang isang relasyon. Ngayon lang siya nakahinga ng malalim. Ngayon lang ulit siya naging buo, at kahit pa hindi niya alam kung kailan siya ulit iibig, sigurado siya sa isang bagay. Hindi na siya babalik sa pag-ibig na kailangan niyang ipaglaban mag-isa. 3 taon na ang lumipas mula nang iniwan ni Aryan si Ramon. 3 taon nang walang tawag, walang sumbatan, at walang yakap na paulit-ulit niyang pinagsisihan dati. Madalas niyang isipin, ayos na siya. Pero sa mga gabing nararamdaman ni Aryan na mag-isa siya, may parte ng sarili niyang nagtatanong, yun na ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging maayos? "Morning, Aryan," bati ni Clara, ang office mate niyang laging maingay. "May kape ka ba dyan?" Napangiti si Aryan at inabot ang extra coffee na binili niya sa labas. "Eto na, binili na kita at alam kong humihingi ka tuwing umaga." "Wow, thank you. Ano, kamusta na ba? Ikaw na lang kasi ang hindi nagkakajowa dito." Napangiti siya. "Ewan ko ba, ang ganda-ganda ko tapos walang jowa." Kasi choosy ka," singit ni Ria mula sa kabilang table. "Lahat ng nilalapitang lalaki, tinatanggihan mo. Paano ka magkaka-boyfriend kapag ganyan?" "Hindi naman ako choosy," sagot ni Aryan habang inaayos ang mga gamit sa harap niya. "Siguro maingat lang." "Maingat? O takot?" sabat ni Clara nang tumatawa. Ngumiti lang siya at hindi na sumagot. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na pareho yon. Takot lang siguro siya na makatagpo muli ng lalaking nagmamahal katulad ng pagmamahal ni Ramon sa kanya noon. Pagkatapos ng trabaho, nagkayayaan silang magkape sa bagong cafe sa may bandang Taft. Maganda ang lugar, pero napapansin niyang tila puro magkasintahan ang mga nasa mesa. Habang nagkukwentuhan sila, napansin niya ang isang magkasintahang nag-aasaran sa kabilang mesa. Simple lang, nagpapalitan ng pagkain at nagtatawanan ang mga ito. Pero may kung anong kumurot sa dibdib niya. Napansin niyo ni Clara. "Oy, okay ka lang? Kanina ka pang tahimik." "Okay lang," sagot niya at tipid na ngumiti. "Nagulat lang ako, ang dami palang nagde-date dito. Magandang araw kasi para maglandi." Biro ni Clara, sabay tawa. Ngumiti rin siya pero hindi umabot sa mga mata. Sa labas,
Umuulan ng mahina, parang tugma sa tahimik na tukso na nasa loob niya. Tila nagnanais ulit ang puso niya na maramdaman ang ganoong uri ng kasiyahan. Pero kasabay ng takot na baka sa dulo, pareho lang din ang sakit. Pag-uwi ni Arian, humiga siya sa kama at tinitigan ang kisame. 3 taon ng pagiging ayos lang. 3 taon ng pagtawa sa mga libro tungkol sa pagiging single. Minsan, tinatawanan niya ang sarili. Pero sa ilalim ng mga halakhak, may mga gabi ring gusto niyang umiyak ng walang dahilan. Hindi dahil miss niya na si Ramon, hindi niya na mahal ang kanyang ex-boyfriend, kundi dahil miss niyang maramdaman na may umaalalay sa kanya kapag pagod siya. May naghihintay sa kanya pag-uwi. Na kahit ilang beses niyang sabihin na sapat na ang sarili niya, may mga sandaling gusto pa rin niyang may ibang kamay na hahawak sa kanya. "Uy, Arian!" sabi ni Mika habang namimili ng bag. "Yung kapitbahay ko, gusto ko raw makilala. Engineer siya, mabait. Sabi ko, baka gusto mong makipag-date. Like, coffee date?" Napahinto siya. "Coffee date? Oo, friendly date lang. Wala namang masama, diba?" Wala naman," sagot niya pero kita sa mukha ang pag-aalinlangan. "Come on, Arian, 3 taon na. Sobrang tagal mo ng single. Hindi ka ba curious kung paano ulit magmahal?" Napangiti naman siya. "Curious, oo, pero handa? Hindi ko alam." "Baka naman hindi ka magiging handa kung hindi ka susubok." Hindi siya nakapagsalita. May punto rin naman si Mika. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga magkasintahang magkahawak kamay sa hallway ng mall, para siyang bata na gusto pero natatakot sumakay sa roller coaster ulit. Pag-uwi ni Arian, binuksan niyang laptop at nagsimulang magtrabaho kahit Sabado para mabawasan ang trabahong gagawin niya sa opisina sa susunod na araw. Pero wala siya sa focus, lumilipad ang isip niya. Ano ba talagang gusto ko? Tumingin siya sa kalendaryo. 3 taong walang relasyon, walang halik, walang pagtatalo. Pero 3 taong puro sarili lang niya at kausap ang kasama. Napabuntong hininga si Arian. Ang drama ko. Kinabukasan, nagkaroon sila ng company dinner. Sa gitna ng kantahan at tawanan, sumingit ang boss nila. "Oh, Arian, kailan ka mag-aasawa? Sabi ni Clara, wala ka pa ring boyfriend." Tinawanan siya ng kanyang mga katrabaho. Ngumiti siya at pinilit na maging kalmado. "Wala akong type sa mga nagpaparamdam sa akin." "Juicy!" sigaw ni Clara. Tumawa siya pero sa loob niya ay may kurot pa rin. Hindi dahil napahiya, kundi dahil totoo naman talaga na mapili siya. Hindi dahil mataas ang standards, kundi dahil natutunan niyang piliin ang kapayapaan kaysa sa kilig. Pero sa mga sinusubukan niya, hindi niya nakikita ang kapayapaang iyon. Pagkatapos ng lunch, naglakad siya pa uwi ng mag-isa. Mahangin, malamig, at may mga ilaw na kumikislap sa mga poste. Habang naglalakad, napansin ni Arian ang isang pares ng matanda. Magkahawak kamay ang mga ito, mabagal ang lakad, pero sabay, lalo pa at inaalalayan ng matandang lalaki ang asawa nito. Napangiti si Arian, iniisip niya kung may isang lalaki ba na makakasama niya hanggang sa pagtanda. Sa 3 taon ng pagiging single ni Arian, hindi naman siya talaga naging sarado sa ideya ng pag-ibig. Paminsan-minsan, may mga lalaking dumarating, mga tao na may tamang timing pero maling intensyon. "Ang ganda mo, Arian. Hindi ko akalain na single ka pa," sabi ng isang lalaking nakilala niya sa birthday ng kaibigan niya. Si Marco, isa raw marketing manager sa isang kilalang kumpanya. Madaldal, charming, at mabilis makagaan ng loob. Una pa lang, napansin niyang magaling magsalita si Marco. Marunong magbiro, makwento, magaling magpatawa, at higit sa lahat
ay consistent. Halos gabi-gabi itong nagte-text, nag-aabot ng pagkain sa opisina kapag dumadaan sa building nila. Hindi ka pa rin kumakain? Tanong ni Marco nang minsang dinalhan siya ng sandwich. Busy pa kasi ako, sagot ni Aryan. Pero salamat ha. Walang anuman. Alam mo naman, gusto lang kitang makita kahit saglit. Ngumiti siya rito. Ganoon siguro ang normal na ligawan. Hindi biglaan, hindi pilit. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang hindi tinawagan ni Marco. Wala nang good morning, wala nang pagkain sa desk. Akala niya ay busy lang, pero nang makita niya sa social media, may bagong post na may kasamang ibang babae. Doon niya na-realize na dalawa pala silang nililigawan. Kung sino ang unang sumagot, ito ang gagawing girlfriend. Napailing na lang si Aryan. Ilang buwan ang lumipas bago siya ulit nag-entertain. This time, si Jerome naman na isang graphic designer na nakilala niya sa isang project sa opisina. Tahimik, magalang, at laging may dalang chocolates para sa kanya. Para sa'yo, sabi nito nang minsang inabot ang Toblerone. Kasi lagi kang overtime, pampataas ng energy. Napangiti si Aryan. Salamat. Lumipas ang mga linggo, naging mas madalas ang paglabas nila. Kape, sine, at minsan dinner sa labas pagkatapos ng trabaho. Tahimik si Jerome pero kapag nagsalita, ramdam niya naman na totoo ang intensyon nito. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi, tumigil ito at tiningnan siya ng diretso. Aryan, mahinahon itong sabi. Gusto kitang ligawan. Napahinto siya. Ligawan? Oo. Hindi ko alam kung handa ka na pero handa ako maghintay. Hindi niya agad nasagot. May bahagi ng sarili niyang gustong sumang-ayon pero may bahagi ring natatakot. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, dagdag ni Jerome. Tumango naman siya. Sige. Sa sumunod na mga linggo, naging mas malapit sila. Pero habang tumatagal, napansin niyang nagiging mas mapilit si Jerome. Aryan, okay lang ba kung sa kondo ko tayo mag-dinner next time? Bakit hindi na lang sa labas? Napakagatlabi ang binata. Mas private kasi doon, para mas makapag-usap tayo ng maayos. May kung anong kumalam sa tiyan niya. Jerome, hindi pa ako komportable sa ganyan. Nanliligaw ka pa lang, hindi pa tayo. I don't think that's a good idea. Nakipag-live-in siya kay Ramon. Alam niyang binigay niya ang lahat dito. May ilang kamag-anak pa nga na tinatawag siyang pinagsawaan at nilaspag na raw ni Ramon. Subalit, wala na siyang pakialam. Pero syempre, gusto niyang sa pagkakataong yon maging maayos ang sunod niyang relasyon. Ayaw niyang magpadalos-dalos at ayaw niyang maging pundasyon na naman sa relasyon ang pagiging pisikal sa isa't isa. Hindi naman masamang kumain lang. Pero kita sa mata nito na may ibang ibig sabihin. Umiling si Aryan. I'm sorry, hindi talaga ako komportable kapag sa kondo mo. Ilang araw pa lang ang lumipas, nagsimula na itong magbago. Hindi na nagte-text gaya ng dati. At hindi na rin nagpaparamdam. Hanggang sa tuluyan ang nawala na parang bula. Natahimik si Aryan. Hindi na siya nagtanong, hindi na rin naghabol. Pero sa loob niya, parang may pamilyar na sakit. Ganoon rin dati kay Ramon. Noong una, puro pangako, puro lambing. Doon sila nagsimula, lalo na at first time niya. Bata pa, curious sa lahat at nakakaramdam agad ng pagkasabik. Pero nang tumagal, doon lang niya na-realize na wala silang paglagong dalawa. Parang may mali na sa relasyon nila ni Ramon noon. Isang gabi, habang nagiinom sila nina Mika at Clara sa maliit na bar, napunta ang usapan sa mga naging manliligaw niya. Si Marco, si Jerome, banggit ni Clara habang nagbibilang sa daliri. Tapos yung isa, anong pangalan nun? Yung mahilig magmotor? Si Darren, sagot ni Mika. Yung may tattoo sa braso?
Oo. Natawa si Clara. Yung nagsabing hindi daw kailangan ng label basta alam nila kung anong meron sila ni Aryan. Nakakatawa. Linyahan talaga ng mga manloloko eh. Napailing si Aryan. Kaya nga tinigil ko na agad. Akala niya naman, ina ko sa ganon. Yung tipong gusto ng benefits pero ayaw ng commitment. Kaya nga ako nakikipag-date kasi gusto kong potential husband na sana. Tumawa silang tatlo, pero sa gitna ng tawanan, may lamig na sumisiksik sa dibdib ni Aryan. Kasi alam niyang bawat lalaking dumating, may parte siyang umasa kahit kaunti. At bawat pag-alis ng mga ito, may parte rin sa kanyang unti-unting natututong huwag maniwala kaagad. Isang gabi, bumuhos ang ulan. Nakatayo si Aryan sa ilalim ng makitid na bubong ng kanilang opisina. Mahigpit na yakap niya ang kanyang bag habang bumabaha na sa paligid ng kanyang mga sapatos. Halos wala ng tao sa paradahan. Lahat ay nakasakay na bago pa man tuluyang lumakas ang ulan. Nakakabwisit, kaunting ulan lang, baha na. Magalantik na mga kurakot yan, oh. Dapat mga bahay nilang binabaha para alam nilang mga pinagagagawa nilang mga unggoy sila. Reklamo ni Clara, kaya natawa si Mika. Wala pa ring taxi? Tanong niyang kasamahan niyang si Bea na nakasilip sa bintana. Wala eh, sagot ni Aryan at pinipindot ang phone app na wala pa ring signal. Fully book lahat. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit. Tahimik ito at may dalang payong. May mahidhing confidence sa kilos. Kilala niya ang mukha nito pero hindi pa niya ito nakausap ng matagal. Anton Vergara, isa sa mga engineer sa kabilang department. Hindi rin naman kasi ito kapansin-pansin. Maayos naman manamit at clear skin. Kaso, hindi talaga pogi. Medyo singkit ang mga mata, flat na flat ang ilong at makapal ang mga labi. Hindi niya napapansin, lalo pa at mga pogi lahat ang nanligaw sa kanya. Architect Reyes? Mahina ngunit malinaw nitong tanong. Narinig kong wala ka pang masakyan. Nagulat siya na kinakausap siya ni Anton. Oo, pero okay lang. Maghihintay na lang ako hanggang humupa ang ulan. Umiling si Anton. Baka abutin ka pa ng madaling araw. Malakas pa rin hanggang bukas to, sabi sa forecast. Naputol ang pag-uusap nila dahil nagpaalam na ang iba. May susundo kasi sa mga ito. Sanay naman ako sa ulan. Biro niya kahit medyo nanginginig na sa sobrang lamig. Pero medyo nag-aalala na nga, lalo na at isa-isa nang umuuwi ang mga kasama niya. Hindi mo kailangan magtiis. Nag-abot si Anton ng payong, sabay ngumiti ng bahagya. Sabay ka na sa akin. Same area lang naman tayo. Napatingin siya kay Bea na halos nakangisi na. Uy, Aryan, sayang naman. Tanggapin mo na. May nag-offer na oh. Sandaling nag-alangan si Aryan. May kung anong kabigatan sa pagtanggap ng tulong mula sa lalaking hindi niya halos kilala. Pero may kung anong kabaitan din sa mga mata nito. Hindi pilit, hindi pa cute, hindi pa asa. Sige, mahina niyang sagot. Salamat agad, Anton. Sa loob ng kotse, mabango at talagang malinis. Hindi gaanong nagsasalita si Anton, pero hindi rin ito nakakailang. May tahimik naman kasi itong presensya na tila nakakapawi ng kaba. Hindi ka pa nagdi-dinner? Tanong nito ng mahinahon. Hindi pa, baka magluto na lang ako pag-uwi o bumili na lang sa karinderya na malapit sa amin. Baka sarado na ang karinderya pagdating mo. Gusto mo, daan muna tayo sa drive-thru? Nagulat siya sa alok nito. Wag na, nakakahiya naman. Baka malate ka nang umuwi. Wala naman akong hinahabol. Okay lang naman na malate akong umuwi. Mas gusto kong siguruhing ligtas kang makauwi at makakain ng dinner mo. May kung anong kumurot sa dibdib ni Aryan. Matagal na yata mula noong may nagsabing gusto lang nitong masiguro na okay siya. Katulad ng sinabi nito, dumaan na nga sila sa drive-thru. Akala niya si Anton pa ang magbabayad, lalo na at nagpresenta ito.
Mabuti na lang at hindi ito nakipagtalo. Habang nasa biyahe, kumakain sila. Madalas namang ma-traffic, kaya nakakakain din si Anton. Pagdating nila sa tapat ng gate ng bahay, hindi pa rin umaalis si Anton kahit ilang ulit na siyang nagpasalamat. "Sige na, pumasok ka na muna," sabi nito. Pinapanood siya mula sa kotse. "Gusto kong siguraduhin na may ilaw sa loob bago ako umalis." Napangiti siya ng bahagya lang. "Hindi mo na kailangan hintayin." "Hindi rin kita kailangan ihatid," sagot ni Anton. "Pero gusto ko. Salamat at pumayag ka na ihatid kita." Wala siyang nasabi. Tumango lang si Aryan. Binuksan ang gate at bago siya tuluyang pumasok, napalingon pa siya. Nandoon pa rin si Anton, nakasandal sa manibela, at nang makita siyang pumasok, sakalang pinaandar ang kotse. Ayaw niyang mag-isip ng kahit ano, pero hindi naman siya manhid para hindi maramdaman. Mukhang type siya ni Anton. Gayunpaman, alam niya sa sarili na hindi niya type ang mga katulad nito. Kinabukasan, sa opisina, nilapitan siya ni Bea. "Oh, kumusta ang ride kagabi?" "Okay naman," sagot ni Aryan at kunwari ay walang ibig sabihin. "Tahimik lang, naghatid lang talaga siya." "Tahimik, pero mukhang okay ang intention, girl," biro ni Bea. "Hindi ka ba kinilig?" Umiling siya pero ngumiti na lang. "Hindi pa ako ready." Sa mga sumunod na linggo, napansin niyang madalas na silang nagkakasabay ni Anton. Minsan sa elevator, minsan sa cafeteria. Hindi ito mapilit, pero laging nandoon. Palaging nag-aabot ng tulong at palaging handang makinig. "May dala akong kape. Gusto mo?" Tanong nito nang minsang abala siya sa trabaho. "Nako, wag na. May instant pa ako rito." "Hindi to instant." Sabay abot ng cup. "Cappuccino. Sabi ni Bea, ito raw ang gusto mo. Bumili ako sa coffee shop sa ibaba." Tiningnan niya muna ang cup bago muling tumingin dito. "Salamat." "Tapos ng ulan," sabi ni Anton bago umalis. "Pero kung kailangan mo pa rin ng masasakyan pa uwi, tawagan mo lang ako." Nang makaalis ito, bahagya siyang tumikhim. Hindi naman siya dinediretso ni Anton, pero medyo nakakailang na ang mga ginagawa ng binata. Hindi pa nakakatulong na inaasar siya ng mga kasamahan niya, lalo na nina Bea, Clara at Mika. "Alam mo, Bea," sabi ni Aryan habang tinutusok ang pagkain niya, "pag may nanligaw ulit sa akin na consistent, respectful at may pasensya, sasagutin ko na. Hindi na ako magpapakababaing choosy." "Wow!" biro ni Bea. "Bakit hindi mo na patulan si Anton?" "Nanliligaw ba yon?" "Hindi naman." Medyo umasim din ang mukha niya. "Hindi ko na kailangan ng gwapo. Ang gusto ko, yung totoo." "Sure ka dyan, ha? Baka kapag dumating, hindi mo kayanin kapag hindi mo type sa itsura." Bahagya siyang natigilan at naalala si Anton. Totoo siya sa kanyang sarili na hindi niya talaga ito type. Pero paano kung mag-level up ang mga pagpapapansing ginagawa nito sa kanya? Huminga siya ng malalim. Kung sincere siya, I'll give it a chance. Bahala na. At ang pinag-uusapan nila mukhang magkakatotoo na. 2 araw lang ang lumipas at tila may nagbago kay Anton. Hindi na lang ito basta ang lalaking nag-aalok ng payong at kape. Ngayon, parang naging bahagi na talaga ito ng araw ni Aryan. Nagkaroon na rin ito ng lakas ng loob na mag-chat sa kanya. "Good morning. Mukhang uulan mamaya. Magdala ka ng payong. Lunch ka na? Don't skip meals. At kapag may overtime ka, sabihan mo ako. I can wait and drive you home." Sabi ni Anton. Sa una, simpleng kabaitan lang yon. Pero habang tumatagal, napapansin ni Aryan na palagi itong nandoon. Isang gabi, habang sabay silang nakaupo sa loob ng kotse matapos siyang ihatid, hindi niya mapigilang mapatingin kay Anton. Hindi naman talaga ito pangit, pero
hindi lang talaga ka-level ng mga nanligaw sa kanya. Gayunpaman, may kakaiba sa mukha nito. Hindi siya sanay sa mga mata nitong hindi agresibo, hindi rin malandi. Parang laging kalmado at lagi lang nagmamasid. Pero sa tuwing malapit silang magkatinginan, napapalingon si Aryan sa labas ng bintana. "Pagod ka na?" tanong nito. "Medyo," sagot ni Aryan. "Maraming revision sa project kanina." "Gusto mo, daan muna tayo sa coffee shop? Treat ko." Umiling naman siya. "Hindi na, gabi na rin." Okay." Tumango ito at medyo nagulat siya na hindi na ito namilit pa. "Basta, text mo ako kapag nakapasok ka na sa loob ng bahay." At tulad ng dati, naghintay muna itong umalis hanggang makitang pumasok siya sa loob ng bahay. Huminga ng malalim si Aryan. Okay naman talaga si Anton. Mabait, matalino, consistent at marunong maghintay. Pero bakit kaya sa tuwing magkatabi sila, hirap pa rin siyang tumingin sa mukha nito? Sa sumunod na linggo, sinubukan niyang mag-adjust. Tuwing kakain silang magkasabay sa pantry, pinipilit niyang makipag-eye contact. Tuwing mag-aabot ito ng tissue o kape, nginingitian niya. Pero kahit anong pilit, may kung anong awkward na guilt ang nararamdaman niya. Bakit ba ako ganito? Ang bait-bait ng tao pero ang itsura niya pa rin ang nangingibabaw sa akin. Napabuntong hininga na lang siya. Gayunpaman, wala munang ginawa si Aryan. Gusto niya pa rin na mabigyan ito ng chance. "May plano ka ba this weekend?" tanong ni Anton habang sabay silang naglalakad palabas ng building. "Wala naman. Bakit?" "Magpahinga ka naman. Lagi kang overtime. Gusto mo sabay tayo mag-dinner?" Napahinto si Aryan. Kapag inaaya siya nito, palaging may pagdadalawang isip sa kanya. Pero kapag naaalala niyang maayos na lalaki naman ito at mabait, palagi niya pa ring pinagbibigyan. Sige," mahina niyang sagot. Masaya naman kasama si Anton. Masasabi niyang walang dull moment. Pero kapag nakikita niya na ang itsura, parang bumabalik ang pag-aalinlangan ni Aryan. Pag-uwi nila, habang binabaybay ng kotse ang madilim na kalsada, napansin ni Aryan ang mga kamay ni Anton sa manibela. Maayos, steady, at walang sign ng pagmamadali o panggigigil. Yun ang kamay ng taong marunong maghintay. At sa loob ng sasakyan, habang pinapatugtog ang isang lumang love song, hindi niya mapigilang isipin na baka nga si Anton na ang lalaking pinagdasal niya noon. Pero bakit ganon? Bakit hindi pa rin sumasabay ang puso niya sa dasal niya? Pag-uwi ni Aryan, binuksan niyang cellphone. May message agad mula kay Anton. "Salamat sa gabi, Aryan. Sobrang saya ko na pinauunlakan mo ang bawat imbitasyon ko. Good night." Tinitigan niya ang pangalan ni Anton sa screen. Napabuntong hininga na lang siya. Yun na ba ang love na hinihintay niya? Pero bakit parang ang gulo pa rin ng puso't isip niya? "Ang aga mo ah," bati ni Anton nang magkita sila sa harap ng cafe. May suot itong simpleng polo at jeans at may dalang maliit na bouquet ng tulips. "Para sa'yo nga pala." Tinanggap yun ni Aryan. "Salamat, Anton. Ang thoughtful mo talaga." Sa loob ng cafe, pinili nila ang mesa sa tabi ng bintana. Nang makaupo sila, alam na agad ng binata kung anong order niya. Medyo nagulat siya roon. "Cappuccino pa rin, di ba?" tanong ni Anton. "Naalala mo pa yon?" Tumango ito. "Hindi ko nakakalimutan ang mga maliliit na bagay tungkol sa'yo." Natawa siya ng mahina. "Baka masyado mo na akong nababantayan, Anton." Ngumiti lang ito. "Hindi ko naman intention bantayan ka. Gusto ko lang malaman na maayos ka. At syempre, napapansin at naalala ko ang mga bagay tungkol sa'yo." Tahimik siya sandali. Sino bang babae ang hindi mahuhulog sa ganoong kabaitan? Pero habang iniisip niya yon, napatingin ulit siya sa mukha nito at parang may kumirot na naman na guilt sa dibdib niya. Hindi dahil may mali kay Anton,
kundi dahil may mali sa kanya. Kasi kahit anong effort ng puso niyang kilalanin kung gaano ito kabuti, parang hindi sumasang-ayon ang mata ni Aryan. Habang nagkakwento si Anton tungkol sa bagong project sa site, pinagmamasdan niya ito. Maayos magsalita, kalmado, at may halong respeto sa tono. Kapag tumatawa, may banayad na tupi sa gilid ng mata. Pero may mga sandaling kapag masyado itong lumalapit para marinig siya, napapalayo siya bigla. Bakit ba siya ganon? Nakakahiya. Nakakahiya na habang nakikinig siya sa lalaking puro kabaitan ang ipinapakita, ang utak niya ay abala sa pag-iwas. May gusto ka pang orderin? Tanong nito. Umiling siya kaagad. Busog na ako. Sigurado ka? May bagong dessert daw sila. Caramel tart, sabi ng barista. Napangiti siya. Tempting, pero baka hindi ko maubos. Pwede nating hatiin, sabi ni Anton at mahinang tumawa. At sa mga salitang yon, napatingin siya sa binata. Pero sa sandaling yon, nang umiti si Anton, nakita niya ulit ang lahat ng bagay na pilit niyang hindi pansinin. May mga hindi pantay na ngipin ito, pero hindi naman sobrang pangit. May maliit din itong peklat sa pisngi at may kakaibang ayos ng kilay. Tumikhim na lamang si Aryan. Pagkatapos nilang mag-coffee, inalok siyang ihatid ni Anton. Sa loob ng kotse, tahimik silang dalawa. Nakatingin si Aryan sa labas ng bintana habang dumadaan ang mga ilaw sa daan at parang may gustong takasan. Salamat sa oras mo, Aryan, sabi ni Anton. Hindi ako madalas makahanap ng taong komportable akong kausap. Napangiti siya ng kaunti. Ako rin naman, komportable ako sa'yo. Pero bakit hindi makatingin si Aryan? Pagdating sa tapat ng bahay, nagpasalamat siya muli. Anton, salamat ulit sa lahat ng efforts mo. Sa patience. Wala yon. Hindi naman ako nagmamadali, sagot ni Anton. Gusto ko lang maging parte ng araw mo. Parang biglang lumambot ang puso ni Aryan. At kung hindi lang siguro ganoon kalapit ang mukha ni Anton nang sabihin yon, baka napangiti siya ng totoo. Pero dahil ganoon nga, umiwas ulit siya ng tingin. Pumasok siya sa bahay at nang marinig ang pag-andar ng kotse ni Anton papalayo, saka lang siya bumuntong hininga. Hinubad niya ang sapatos, naupo sa sofa at ipinikit ang mga mata. Ang bait-bait niya, ang genuine, pero bakit hindi ko magawang tingnan siya ng matagal? Guilty si Aryan. Guilty na parang minamaliit niya ang kabaitan nito dahil lang sa itsura. Guilty kasi alam niyang kung ibang babae siguro matagal nang nahulog sa ganoong klase ng lalaki. Bakit ako hindi? Pinilit niyang isipin ang mga dahilan. Siguro dahil takot pa siya. Siguro dahil nasaktan siya noon. Pero sa pinakailalim ng isip niya, may isa pang tinig na nagsasabi na hindi niya kasi talaga ito type. Hindi sila bagay at para sa kanya, pangit talaga si Anton. Maagang umulan ng araw na yon. Kaya hindi agad nakapasok si Aryan sa opisina. Pagdating niya, basang-basa ang laylayan ng kanyang pants at unang nakita niya sa lobby ay si Anton. Ang aga mo, sabi ni Aryan at pilit na ngumingiti. Akala ko matatraffic ka sa ulan. Naisip ko na hintayin ka na lang dito. Baka kailangan mo ng pamunas, sagot ni Anton sabay abot ng tuwalya. Salamat. Napatingin siya sa towel na ibinigay nito. Parang hinahaplos ang kanyang puso. Hindi niya talaga maipagkakaila na napaka-caring nito, lalo na sa kanya. Talagang wala siyang masabing puna sa kabaitan nito. Habang umaakyat sila sa elevator, ramdam ni Aryan ang katahimikan. Wala naman siyang gustong sabihin, pero ang puso niya ay parang sinasapak ng sarili niyang konsensya. Hindi siya sanay sa ganoong kabaitan. Hindi siya sanay na may nag-aalaga sa kanya nang walang kapalit. Para bang anumang maging resulta ng lahat ng ginagawa ni Anton, tatanggapin pa rin ng binata. Mas lalo lang siyang nagigilty.
Pagkatapos ng trabaho, sinalubong na naman siya ni Anton sa labas ng building. Nakaabang ito at may dalang paper bag. Alam niyang may trabaho ito sa site sa Batangas, kaya nagulat siya na nandoon ito sa building nila. "Dinner, para hindi ka na magluto," sabi nito. Anton naman, napahinga siya ng malalim. "Hindi mo kailangan gawin to araw-araw. Nakakahiya na." Ngumiti lang ang binata. "Hindi naman mabigat gawin sa akin to. Nakakatuwa nga eh. Matagal na akong walang inaasikasong iba." Wala na siyang nasabi. Tinanggap na lang niya ang paper bag at nagpaalam. Pero habang naglalakad, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil mabigat ang dala niya, kundi dahil mas lalo siyang nagigilty sa tindi ng mga ginagawang effort ni Anton. Sa bahay, habang kinakain niya ang niluto ni Anton na sinigang na hipon at kanin, hindi niya maiwasang mapaisip. Medyo naiiyak siya dahil sa pagiging consistent ni Anton. Pero ayaw niya rin namang lokohin ang kanyang sarili. Kaya ayaw niya nang patagalin pa yon. Habang tumatagal, naawa talaga siya sa binata. Kaya isang araw ay inaya niya ang binata na kumain sila sa labas. Gayunpaman, kinakabahan si Aryan. Hindi niya rin kasi alam kung paano sasabihin dito. Kaya yon at pinapractice niya na ang sasabihin habang hindi pa ito dumarating. "Anton, mabait ka, pero masyado ng cliche. Anton, problema ko to, hindi ikaw. Masyado namang gasgas. Pero anong salita bang hindi magiging masakit? Ano bang gagawin ko?" Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Anton na nakasuot ng polo. Nakita niya palang ang maliwanag nitong ngiti. Mas lalong nanikip ang kanyang dibdib. "Ay, ang aga mo. Akala ko late na ako. Nagulat ako na ikaw mismo ang nag-aya ngayon," saad ni Anton at halata ang tuwa sa mga mata. Napalunok si Aryan at pinilit na ngumiti. Pinili na muna niyang mag-order sila ng pagkain at kumain. Hindi niya rin kasi alam kung paano puputulin ang saya ng binata. Pero nang matapos kumain, doon niya na sinimulan. Kailangang gawin niyo ni Aryan. Kung patatagalin niya pa, baka maging malalim ang sakit na idudulot niya kay Anton. Huminga ng malalim si Aryan. "Anton, matagal ko nang gustong sabihin to. Pero tuwing susubukan ko, natatakot ako na baka masaktan ka. Pero mas magiging masakit kung hahayaan kong umabot pa sa ganito." Bahagyang nawala ang ngiti ni Anton. "Anong ibig mong sabihin?" Bahagyang napayuko si Aryan. "Anton, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng pag-intindi, sa pag-aalaga. Wala kang pagkukulang." Napakurap si Anton at halatang nasaktan. Pero hindi ko kayang tumingin sa'yo at maramdaman ang nararapat mong maramdaman mula sa taong gusto mo, Anton. Tumingin si Anton sa kanya ng diretso. Hindi galit, hindi rin nagtataka, pero may lungkot na mababanaag. "Ibig mong sabihin, wala talagang chance?" Napakapit si Aryan sa kanyang bag. "Sinubukan ko, Anton. Sinubukan kong makita ka sa paraang gusto kong makita ka. Pero tuwing magkasama tayo, parang may pader na hindi ko malampasan." Sandaling napangiti si Anton, pero malungkot pa rin. "Aryan, hindi mo naman kailangan pagandahin ang mga salita mo. Alam ko namang napapangitan ka sa akin. Alam kong wala rin akong panama sa naging ex-boyfriend at manliligaw mo. Nakikita ko rin sa mga kilos mo na hindi ka makatagal na tingnan ang mukha ko." "Anton," bahagyang naniga si Aryan. Para bang sinabi talaga nito kung ano ang nasa kanyang isipan. Wala na tuloy siyang masabi. Parang mas okay pa na sinabi niya ang totoong nararamdaman kaysa pinaganda niya ang mga salita dahil lamang sa pag-iingat na hindi ito masaktan. Namungay ang mga mata ni Anton. "Pero naiintindihan ko kung ayaw mo. Ang ganda-ganda mo at ang bait-bait pa. Deserve mo ng lalaking nababagay sa'yo.
Hindi naman kita pipilitin at inaasahan ko na rin na matanggihan mo. Naglakas loob lang talaga ako na maligawan ka. Kasi matagal na kitang gusto. Intern ka pa lang sa company. Gusto na talaga kita, Aryan. Bahagya siyang napapikit. I'm sorry. Ayokong dumating sa araw na mapagod ka kasing hinihintay mong gumising yung damdamin ko. Tapos, hindi ko pala kayang ibalik. Medyo naluluha na si Aryan. Ewan niya ba pero nasasaktan siyang pagmasdan ang kalungkutan sa mga mata ni Anton. Masakit siguro dahil mabait naman talaga ito. Anton, bulong niya. I'm really sorry. Ngumiti naman ito at medyo pumiyok pa. Sana ako na lang ang gusto mo. Tumulo ang luha ni Aryan. Naiiyak siya at nahahabag kay Anton. Hangad niyang makahanap ito ng babaeng tanggap ito ng buong buo. Yung hindi huhusgahan gaya ng ginagawa niya. Tumayo si Anton, kinuha ang bag at sinusubukan pang tumawa. Salamat kasi naging totoo ka. Mas gusto ko to kaysa maramdaman kong ginagamit mo lang ako para punan ang mga kulang ng ibang sumubok sa'yo. Salamat pa rin na hinayaan mo akong ipakita ang nararamdaman ko. At bago pa siya makapagsalita, nakatalikod na ito at mabilis na umalis ng restaurant. Naiwan si Aryan habang pinapanood si Anton na mabilis na sumakay sa kotse at pinaandar yon. Hindi na siya nito nilingon, hindi man lang tumingin pabalik. Kinagabihan, nakahiga siya sa kama habang yakap ang unan. Binuksan niyang cellphone at nakita ang huling conversation nila. Hindi kasi siya mapakali nang iwan siya ni Anton sa restaurant kanina. Pinatay na lang niyang cellphone at pinilit matulog. Lumipas ang ilang linggo, tahimik na ang mga gabi ni Aryan. Walang mga mensaheng, "Kumain ka na ba?" O, "Ingat sa pag-uwi." Wala nang Anton na nag-aabang sa labas. Wala nang mga simpleng tawag o alok ng paghahatid sa kanya. Pero habang papasok siya sa opisina, nakita niya ang pamilyar na sulok kung saan madalas siyang hinihintay ni Anton noon. Walang nakatayo roon, pero sa isip niya, parang nandoon pa rin ito, tahimik, nakangiti, at matyagang naghihintay sa kanya. Isang umaga, habang humihigop ng kape, napatingin siya sa kanyang cellphone. Wala pa ring bagong message, pero sinaway niya agad ang kanyang sarili. Bakit ba ako tingin ang tingin sa cellphone ko? Wala naman akong hinihintay. Bulong niya sa sarili kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Binuksan ni Aryan ang contacts at hinanap ang pangalan ni Anton. Tinitigan niya yon ng matagal, tapos isang mahabang buntong hininga bago pinindot ang delete. Ngunit kahit nawala na sa listahan, parang nananatili pa rin sa isip niya. Parang bawat vibrate ng cellphone ay multo ng isang mensaheng hindi na darating pa. "Uy, Aryan," sabi ni Mika habang sabay silang kumakain ng lunch. "Parang ang lalim ng iniisip mo ah. May nangyari ba?" Napailing naman siya. "Wala naman. Medyo pagod lang siguro." "Pagod o malungkot?" Biro ni Mika. Napangiti siya pero walang sigla. "Maybe both. Yung lalaking madalas sumusundo sa'yo, si Anton, 'di ba? Wala na siya. Hindi na ba nanliligaw?" "Wala na," sagot ni Aryan. "Pinatigil ko na. Ayaw ko siyang paasahin pa. Sinabi ko naman sa inyo na hindi ko nga siya type, hindi ba?" "Sayang, mabait pa naman yun. Sobrang gentleman. Naalala ko pa nga, minsan inulan ka, tapos tinakpan ka ng payong kahit siya yung nabasa. Tawa kami ng tawa nun, kasi talagang parang gagawin ng lahat para sa'yo. Lumusong pa sa baha para lang hindi ka mabasa." Tumango si Aryan habang nakatingin sa mesa. Hindi niya alam kung bakit parang maiiyak siya sa alaalang yon. Binuhat siya noon ni Anton sa likod at ito ang lumusong sa baha para lang makatawid siya at hindi mabasa ang mga sapatos. Pinilit niya na lang sumubo ng pagkain kahit parang maiiyak na. Oo, ganun siya. Laging inuuna ang iba bago ang sarili. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi,
dumaan siya sa kalsada na dati nilang dinaraanan. Yung kanto kung saan madalas nakapark ang kotse ni Anton. Yung tindahan kung saan ito siya binibilhan ng tinapay tuwing umaga. At ang poste ng ilaw na minsan nilang tinigilan habang umuulan. Habang naglalakad, napansin niyang bumagal ang hakbang niya. Nalingon ni Aryan ang direksyon ng bahay ni Anton. Pangalawang kanto lang mula roon, ilang hakbang na lang at makikita niya na ang gate. Tumigil si Aryan. Bakit ako nandito? Hindi niya alam, hindi niya sinadya. Pero naroon siya, nakatayo at tinititigan ang pamilyar na kalye. Walang ilaw sa labas ng bahay ni Anton pero may nakaparadang kotse. Ibig sabihin, nandoon na ang binata. Saglit niyang inisip kung lalapit ba siya, kung kakatok, kung magpapanggap na dumaan lang. Pero hindi siya gumalaw. Tumalikod siya at sa bawat hakbang papalayo, parang may tinatanggal sa puso niya. Isang pirasong hindi man kanya, pero natutunan niyang hanapin. Hindi niya inaasahan ang sandaling yon. 3 linggo na mula nung huli silang nag-usap ni Anton. 3 linggo ng katahimikan na akala niya ay makakasanayan niya. Pero ngayong nakikita niyang muli ito, doon sa kabilang hallway, may dalang cup at tinatawanan ng mga kasamahan, may kung anong kumislot sa loob niya. Parang hindi na yon ang lalaking nakaupo sa tapat niya sa restaurant. May bahid ng lungkot sa mga mata. Nakapolo ito ng kulay blue, nakatakin pa at may ngiti sa labi na hindi pilit. Sa bawat tawa nito, parang mas gumaan ang paligid. "Ma'am!" Malakas na sigaw ng isang lalaki. Pero hindi niya yun pinansin. Mas abala kasi siya sa pagtingin kay Anton. Hindi niya alam kung bakit parang sobrang gwapo nito ngayon sa paningin niya. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Malakas pa ring sigaw ng isang lalaki. Saktong lingon ni Aryan, nauntog siya sa glass wall ng building. Mabilis siyang bumagsak at nahulog ang dala niyang supot at kape. "Aray!" Daing ni Aryan, hindi alam kung noon niya ba o puwet ang masakit. Agad siyang pinuntahan ng guard. "Ma'am, kanina pa po kita tinatawag. Nagtaka po ako bakit dyan kayo dumiretso. Yun po ang pinto oh." Napalingon siya roon at napapikit sa hiya. At mas lalo pa siyang nilamon ng hiya nang marinig ang boses ni Anton. Palapit ito at halatang nag-aalala. "Anong nangyari?" Parang bigla siyang nanginig. Kahit boses ni Anton, parang pogi na rin kay Aryan ngayon. Hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Okay lang ako?" Nauutal na sabi ni Aryan at pinilit na tumayo. Agad naman siyang inalalayan ni Anton. Para siyang nakuryente kaya agad siyang lumayo. Nagulat ang binata at malungkot na napangiti. "Sorry, nahawakan kita. Gusto lang kitang tulungan." Hindi siya nakapagsalita. Hindi naman yon ang dahilan niya. Talagang nagulat lang si Aryan na parang may spark ng hawakan siya ni Anton. Nagiinit na talaga ang kanyang pisngi. Hindi pa nakatulong na parang ang gwapo talaga ng binata ng araw na yon. Binasted niya ito dahil pangit. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tingin niya kay Anton. Para na siyang maloloka. Namumula ka. Sure ka bang okay ka lang?" Nag-aalala na naman si Anton. "Saka mas mapulay ang noo mo. Yan ang nauntog, di ba?" Muntik na siyang hawakan ni Anton, kaya lumayo agad siya. Okay lang talaga ako. Sige, papasok na ako. Salamat." Mabilis niyang nilagpasan ang mga ito. Sobrang hiyang-hiya na si Aryan sa nangyari. Bukod doon, hindi niya talaga kayang tagalan ang tingin kay Anton. Pero hindi na dahil pangit ito, kundi dahil gwapong-gwapo na talaga siya. May mga pagkakataon din na nakakasama nila ito sa meeting, lalo na kapag same ang project na hahawakan nila. Pero sa halip na makapag-focus si Aryan, talagang natutulala siya kay Anton. Hindi niya maintindihan kung bakit. Dati naman, walang epekto sa kanya si Anton. Pero ngayon, sa tuwing nakikita niya ito,
Para bang biglang nagiging slow motion ang paligid. Kanina nga lang, habang nasa conference room sila para pag-usapan ang structural revisions ng bagong mall projects, ilang beses na niyang nahuhuling nakatitig lang siya kay Anton. Nasa harap ito, nakatayo at nagpe-present. Good morning everyone! So, ito yung revised plan para sa basement parking. Sabi ni Anton habang pinapalitan ng slide ang projection. Ngunit kay Aryan, iba ang epekto. Habang nakikinig siya, ang utak niya ay naglalakad sa kung saan-saan. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakaistorbo. Ang boses ni Anton na parang may halong lambing o ang paraan nitong tumingin sa kanya kapag nagtatanong. Architect Reyes, okay lang po ba sa inyo yung adjustment dito sa column line? Tanong bigla ni Anton. Parang napabalik siya sa realidad. Yes, oo. Oo naman, okay lang. Kita sa mukha ng mga kaibigan niya sa mesa ang pagpipigil ng tawa. Maging si Anton ay bahagyang ngumiti. Tipong hindi niya alam kung nahihiya o natutuwa. Sigurado? Tanong nitong muli at may bahagyang biro sa tono. Kasi baka may gusto kayong idagdag. Naku, wala naman. Sagot ni Aryan sa bayuko para itago ang pamumula ng pisngi. Okay na yan. Sakto lang. Alright. Sagot ni Anton. Ngumingiti pa rin bago ipinagpatuloy ang presentation. Pero hindi na siya nakinig. Sa totoo lang, kahit gusto niyang makinig, hindi niya kaya. Ang tanging nasa isip niya ay kung bakit parang sobrang gwapo ni Anton ngayong araw. Hindi naman ito nagbago ng ayos, pero may kung anong bago sa tingin nito. Parang biglang naging malinaw sa kanya ang lahat ng hindi niya napansin noon. Matapos ang meeting, nagsimula ng magligpit ang mga kasamahan niya. Si Aryan, abala kunwari sa pag-aayos ng mga papeles. Pero sa totoo lang, ay pinapanood lang si Anton habang nilalagay nito ang laptop sa bag. Nice presentation, nahihiyang sabi ni Aryan. Nag-angat ng tingin si Anton at agad na nagulat. Salamat Aryan. Pagkatapos, naglakad si Aryan pabalik sa workstation niya. Pero hindi pa rin siya mapakali. Habang tinitingnan ang mga sketches sa table, ang naiisip niya lang ay kung paano ngumiti si Anton. Kung paano nito binigkas ang pangalan niya kanina ng may lambing at may respeto. Hoy! Ano yon? Natatawang sabi ni Clara habang nasa washroom sila at nag-aayos. Bakit natutulala ka kay Anton kanina? Akala ko ba hindi mo bet? Sabi mo, pangit. Humigpit ang hawak niya sa brush habang inaayos ang blush on. Hindi nga. Hindi naman ako natulala. Kayo lang ang nang-aasar. Akala niyo may something. Natawa naman si Bea. Sabi mo yan ah. Binastad mo na. Binasura mo na. Baka mamaya magulat kami. Kayo na. O kaya umiiyak ka na kapag may iba na. Tinapos ni Aryan ang pag-aayos ng buhok niya habang nakakunot ang noo. Bakit naman ako iiyak? Good for him kung may iba niya siya. Mas okay yon para makahanap na siya ng babaeng mas deserve niya. Pero bakit may kurot? Bakit gusto niyang magwala na lang pagkatapos niyang sabihin yon? Parang hindi pa siya handa na makita ito na may nililigawang iba. Pero paano kung meron na nga? Isang hapon, pauwi na sila. Saktong nagkasabay silang dalawa sa elevator. Nagkatinginan sila at parehong nahihiyang ngumiti sa isa't isa. Ramdam ni Aryan na pareho silang naiilang. Pero ilang buwan na rin naman ang lumipas, simula ng baste din niya ito. Kahit paano, miss niya na ang makakwentuhan si Anton. Kumusta ka na? Panimula ni Aryan. Umawang ang bibig ni Anton at bakas ang gulat. Okay lang. Ikaw? Tipid siyang napangiti. Okay lang din. Ang aga mong umuwi, may lakad ka? Sandaling hindi nagsalita si Anton, para bang pinag-iisipan kung sasagutin o hindi ang tanong niya. Oo, may date ako. Doon, parang may humawak ng mahigpit sa puso niya. Talaga?
Nice. Mabuti naman at nakikipag-date ka na. Sino? Huminga ito ng malalim. Hindi ko pa kilala. Blind date lang na sinet ng ate ko. Mutual friend ng ate kong nurse kaya nurse din siya. Napalunok si Aryan at itinago sa tawa ang nararamdaman. Ganun ba? Good luck sa date ninyo. Sana siya nang dawan mo. Kumunot lang ang noo ng binata. Hindi niya na alam ang gagawin. Parang maiiyak na si Aryan. Mabuti na lang at bumukas na ang elevator. Kaya walang lingon na umalis na siya roon. Nang makasakay sa taxi, bigla na lang may naramdamang basa si Aryan sa mukha niya. Luha na pala yon hanggang sa napahikbi na lang siya. Wala nang pakialam kahit na naririnig siya ng driver. Ma'am, tissue. Tanong ng driver at inilahad ang isang box. Agad niya namang kinuha yon. Salamat kuya. Sorry po, naiiyak lang. Naiinis po kasi ako. Para na akong mababaliw. Pwede ba yon? Pangit ang dati kong manliligaw kaya binasted ko. Tapos ngayong binasted ko, gwapong-gwapo naman ako. Tumingin ang driver sa rearview mirror. Mataba ito, kalbo at may ngiti na parang lagi nang sanay sa mga ganoong eksena. Bakit po ma'am? Lalaki na naman to. Napahikbi si Aryan sabay tawa ng pilit. Oo kuya, lalaki nga. Pwede bang puging-pugi ako sa kanya kahit ang pangit niya naman? Tumango ang driver na parang nakaka-relate. Pwede po yun ma'am. Madalas nga po yan ma'am. Yung una mong tingin, parang maasim pero pagtagal parang tolerable ng asim. Napahagalpak si Aryan kahit may luha pa. Tama. Tapos kanina pa ako nagpipigil na umiyak kasi sinabi niyang may date daw siya sa isang nurse na maganda. Tumawa ang driver. Ay, delikado yan ma'am. Ganyan din ang asawa ko. Napatingin si Aryan sa rearview mirror at medyo napakunot ang noo. Aha? Nurse din kuya? Hindi ma'am, maganda. Natawa siya. Wow, confidence. So kuya, magandang asawa mo? Oo naman, sobra. Yung tipong kapag sabay kami naglalakad, akala ng mga tao, amo ko siya at alalay lang ako. Sagot nito at halatang proud. Pero mahal na mahal ako noon at hindi ako kailanman ikinahiya. Mapait siyang napangiti. Naalala niya si Anton, nakakahiyang ganoon ang tingin niya rito. Ang totoo, hindi naman talaga pangit si Anton. Nasa kanya talaga ang problema. Siya ang pangit ang ugali dahil sa dahilan niya ng pagtanggi dito. Kaya kung umiiyak si Aryan ngayon, deserve na deserve niya. Grabe ka kuya, halakhak ni Aryan. So, paano mo siya napasagot? Napakamot ng ulo ang driver. Ewan ko nga ma'am, baka naawa. Pero sabi ko sa sarili ko nun, pag binigyan ako ng pagkakataon, aalagaan ko ng todo. Kaya yun, kahit mukha akong kargador at maraming lubak-lubak, may maganda akong asawa. Mahal na mahal ako nun. Alagang-alaga ako. Sinasabi pa nga ng iba na ginayuma ko raw. Natatawa na lang kaming dalawa ng misis ko. Napatigil si Aryan. Natawa pero sabay singhot. Kuya, okay ba talagang magmahal ng pangit? Ma'am, wala naman yan sa itsura. Eto, totoo ah. Minsan, bumabagsak tayo sa mga taong hindi talaga natin tipo. Pero hindi ibig sabihin na masama na. Saka hindi lang naman itsurang basehan kapag nagmamahal. Pwedeng corny pero totoo. Sagot ng driver habang nakangiti. Baka hindi mo lang alam. Love na pala yung nararamdaman mo ngayon. Kaya mo iniiyakan ng pagkakaroon niya ng iba. Tumulo na naman ang mga luha ni Aryan. Iniisip niyang baka nga pag-ibig na yon. Kaso, tinanggihan niya na si Anton. Bukod doon, kaya rin siguro ang daling mahulog ng kalooban niya dahil iba si Anton sa lahat. Hindi ito manloloko, hindi bastos at ginagalang ang personal space niya. Hindi niya lang talaga ma-appreciate dahil sa standard niya sa isang lalaki na mahirap naman talagang masunod. Napangiwi si Aryan. Love? Bakit ganito? Bakit ngayon ko lang na-realize kung kailan wala na siya sa akin? Parang gusto ko siyang ihagis sa pasilyo nun. Pero yakapin din agad pagkatapos. Naiinis ako kasi pangit siya pero bakit ganito pa rin?
Iyan na nga yun, ma'am. Sabi pa ng driver. Ganyan nun ang asawa ko. Galit siya kasi ang ganda niya. Pagkatapos, ang pangit ko raw. Naiinis daw siya kasi kapag pinagtitinginan siya ng iba. Nagtataka sila kung bakit kasama ako. Yun naman pala mahal na ako. Wala, ma'am. Nakagat pa rin ang alindog ko kahit pangit na pangit siya sa akin nun. Natawa na lang si Aryan sabay punas ng luha. Bahagyang gumaan ang kalooban niya. Dahil natuwa siyang makipagkwentuhan, nagpadaan na siya sa drive-thru. Bumili rin siya ng pagkain para sa misis at 2 anak nito. Naku, ma'am, salamat. Siguradong matutuwa ang mga bata rito. Nakangiting sabi ng driver. You're welcome, kuya. Nang makarating sa bahay, binagsak ni Aryan ang sarili sa sofa. Naiisip niya na naman si Anton. Paniguradong nakikipag-date na ito at baka nag-e-enjoy pa nga. Kinagabihan, habang nasa kama siya, hindi siya mapakali. Pinilit niyang matulog pero hindi talaga. Hindi naman ako siguro nagkamali, mahina niyang sabi. Tama naman sigurong tinanggihan ko siya. Pero sa ilalim ng mga salitang yon, may ibang tumatakbo sa isip niya. Dahil bakit iiyak na lang siya ng ganun kung tama ang ginawa niya? Umuulan ng gabing yon, nakaupo si Aryan at mas lalong naging balisa. Gulong-gulo na talaga siya. Pero wala sa plano, wala sa matinong rason, tumayo siya, kinuha ang payong at lumabas ng bahay. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya rin alam kung saan pupunta. Hanggang sa bago pa niya namalayan, nasa kanto na siya ng bahay ni Anton. Tahimik lang ang kalye. Nakasilong siya sa ilalim ng payong, nanginginig ng bahagya habang nakatingin sa gate ni Anton. Halos 2 oras na siyang naghihintay pero wala siyang pakialam. Anong ginagawa mo rito, Aryan? Mahinang tanong niya sa sarili. Nangingiti naman pero may luha. Para kang timang. Bakit naghihintay ka ng ganito? Nakikipag-date nga raw, di ba? Pero hindi siya umalis. Basa na ang laylayan ng pajama niya. Nanginginig na ang kamay pero ayaw pa rin niyang umalis. Tumila na ang ulan pero nandoon pa rin siya. Parang may parte ng puso niya na umaasa na baka sakaling makita siya nito. Kahit isang sulyap lang, kahit isang sandaling mag-cruise ulit ang mga mata nila. At parang dininig siya ng tadhana. Maya-maya, may ilaw ng sasakyan na papalapit. Nakilala agad niya ang hulman ng katawan ni Anton nang lumabas ito. Naka-jacket, basa ang buhok at medyo pasuray-suray. Huminto ito sa tapat ng gate, bumaba at naglakad pa atras habang tumatawa mag-isa. Lasing? Bulong ni Aryan at agad na lumapit. Lasing yata si Anton. Napalingon si Anton at medyo nagulat. Aryan? Lumapit si Aryan at hawak pa rin ang payong. Ano ka ba? Basang-basa ka na. Bakit ka lasing? Lasing kang nagmaneho? Tumingin si Anton sa kanya at parang hindi makapaniwala. Ikaw naman ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito? Wait lang. Guni-guni ka lang yata eh. Hindi siya agad nakasagot. Sumilong ka muna, sabi niya, sabay hawak sa braso nito para alalayan papasok sa gate. Hala, basa ka na nga, lasing ka pa. Aryan, mahina nitong sabi habang pinapasok niya ito sa loob ng gate. Bakit ka nandito? Pinapaasa mo ba ako? Bakit? Nangilid agad ang mga luha niya. Sa kanang tanong, pumasok na muna tayo sa bahay mo. Binuksan ni Aryan ang ilaw sa gilid at hinanap ang tuwalya nang makapasok sa loob. Agad niyang pinunasan ang buhok ni Anton. Tahimik lang ito, nakatingin sa kanya at manghang-mangha na nandoon talaga siya. Ano bang iniisip mo? Tanong ni Anton nang malumanay. Bakit ka nandito? Ihinintay mo ba ako? Oo, 3 oras na ako ron. Mahinang sagot ni Aryan. Sige na, magpahinga ka muna. Tumingin ito sa kanya. Diretso ang tingin na tila tagos hanggang kaluluwa. Aryan, tumulo ang luha niya bago pa siya makasagot. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko rito, Anton.
Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko, pero Pero ano? tanong ni Anton at hinawakan ang kanyang bewang. Huminga siya ng malalim at pinipigilang manginig ang tinig. Pero, hinahanap-hanap kita? Hinahanap-hanap mo ko. Ulit ni Anton, halos hindi makapaniwala at iniiling pa ang ulo. Aryan, panaginip ba to? Joke time. Ikaw na mismo ang nagsabing... Alam ko, mabilis niyang putol sabay hawak sa kamay nito. Alam ko kung anong sinabi ko. Sinabi kong ayaw kitang paasahin. Sinabi kong hindi ko kayang mahalin ka. Pero ngayon, ewan ko, napatawa siya ng may luha. Ngayon, hindi ko na alam kung paanong hindi ka hanapin. Dahan-dahan, hinawakan ni Anton ang kamay niyang nanginginig. Umawang ang bibig ni Aryan nang yakapin nito ang kanyang bewang. Nakaupo ito sa sofa at nakatayo naman siya sa harap nito. Kaya hinaplos niya na lang ang buhok ni Anton. Anton, bakit ka naglasing? Mas humigpit ang yakap nito. Alam ko naman, Aryan. Mula pa noon, nakikita ko sa mga mata mo tuwing magkasama tayo. Yung pilit mong ngiti, yung iwas mong tingin. Hindi nakasagot si Aryan. Tuloy lang siya sa pagpupunas ng buhok nito kahit nanginginig na ang kamay niya. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinanggap nun. Patuloy ni Anton. Siguro, naawa ka lang. O baka gusto mo lang maramdaman ulit na may nagmamahal sa'yo. Napakagatlabi si Aryan. Hindi totoo yan. Hindi ba? Tiningnan siya nito at kahit medyo malabo pa ang tingin, ramdam niya na ang tapat na sakit sa mga mata nito. Aryan, alam ko namang pangit ako. Tumulo ang mga luha niya bago pa siya makasagot. Hindi niya alam kung dahil ba sa awa o sa katotohanang tinamaan siya ng bawat salitang binibitiwan nito. Anton, sorry. Bumagsak ang mga luha ng binata. Siguro nga, mas mabuti na yung tinapos mo. Kasi kung hindi, baka mas nasaktan lang ako. Hindi ko rin alam kung paano ko gagawin yon nang hindi ka masasaktan. Halos pabulong na sabi ni Aryan. Sinubukan kong magustuhan ka. Sinubukan kong makita yung mga bagay na maganda sa'yo. Pero habang pinipilit kong mahalin ka, akala ko wala talaga. Pero nang mawala ka sa akin, doon ko palang napagtanto ang pinakawalan ko. Alam mo ba, Muling sabi ni Anton. ilang gabi ko rin tinanong ang sarili ko kung may mali ba sa akin. Kung baka dapat nagpagupit ako, o nagbago ng ayos, o natutong magsalita ng mas magaling. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko kayang maging katulad ng mga tipo mo. Bahagyang natawa si Aryan. Paano ba? Mga katulad mo ng tipo ko ngayon. Ngumuso naman si Anton. Hindi kami marami. Nag-iisa lang ako, Aryan. Wala kang mahanap na katulad ko. Rare to. Seryoso ang pinag-uusapan nila pero hindi niya mapigilang tumawa. Yun ang unang beses na nakita niya ang makulit na side ni Anton. Ganoon pala ang binata kapag lasing. Nilingon ni Aryan ang kusina. Umalis na muna siya sa harap ni Anton para ikuha ito ng tubig. Aryan, Malakas nitong tawag. Oo, wait. Kukuha lang ako ng tubig. Nang nakakuha ng tubig, pinainom niya na ang lasing na si Anton. Pagkatapos uminom, bumalik ulit sa pagyakap sa kanya na parang bata. Aryan, Ungot ni Anton at mas lalo siyang niyakap. May kaunting hila pa kaya bumagsak na siya sa kandungan nito. Hoy, Anton, wait lang. Namumula na si Aryan sa pagkakalapit nilang dalawa. Gayunpaman, nang mapagmasdan niya ang mukha nito, hindi na siya umiwas ng tingin. Hindi na siya napapangitan dito. Parang gusto niya na nga na mas titigan pa na kahit hindi ito ang pinakagwapo, okay lang dahil mukhang mahal niya na. Ngumiti si Anton pero halatang pilit. Aryan, baka namimiss mo lang ang atensyon ko, kaya ganito ka ngayon. Hindi lang yon, sagot niya agad. Ang totoo, nasanay akong nandyan ka. Pero nang nawala ka,
Doon ko lang naramdaman kung gaano kalaki ang puwang na iniwan mo. Alam mo kung bakit? Kasi kahit dinidinay ko, may bahagi ka na sa puso ko, Anton. Mataman siyang tiningnan ni Anton. Inayos nito ang buhok niya. Ang tanging maririnig ay ang mahina nilang paghinga. Umawang ang bibig ng binata. Aryan, lasing ako. Baka bukas, hindi mo na yan sabihin ulit sa akin. Parang panaginip lang to. Sinasabi mo bang mahal mo ko? Ngumiti siya, bagaman may luha pa rin sa pisngi. Oo, mahal na kita. Natulala saglit si Anton, pero maya-maya ay bigla itong natawa. Lintik na panaginip to. Hindi naman to panaginip, sagot agad ni Aryan. Totoo to, lasing ka lang. Mahal lang talaga kita. Pero mukhang hindi naniniwala ang binata. Patuloy ito sa pagtawa at napapikit na lang. Imposible. Hindi ako magugustuhan ni Aryan. Pogi ang gusto nun. Binasted na nga ako. Napairap naman siya. Bakit ka ba kasi naglasing ngayon? Anong kala mo sa akin? Nakakandong na nga ako sa'yo. Sasabihin mo pang panaginip? Namungay ang mga mata nito at muling yumakap sa kanya. Panaginip talaga to. Hindi to gagawin ni Aryan. Ako lang naman ang may mahal dun. Alam mo ba, crush na crush ko yun. Dati, pero ngayon, mahal na mahal ko na. Kaso ayaw sa akin, binasted na nga ako. Natawa na lang si Aryan at sinakyan ang kalasingan nito. Napagdesisyonan na bukas na lang ito kausapin ng maayos. O tapos, anong ginawa mo? Ngumuso si Anton. Siyempre, kunwari, okay lang. Pero ang sakit kaya, nasasaktan ako kapag nakikita ko siya sa opisina. Lalong gumaganda. Sabi ng ate ko, mag-move on na lang daw ako at maghanap ng iba. Kaya nakipag-date ako. Kaso si Aryan pa rin talaga. Pagkatapos ng date, naglasing na lang ako. Wala eh, hindi pa rin ako makaahon. Napangiti si Aryan. Hindi mo na makakalimutan yon. Sobrang ganda nun. Naluha naman agad si Anton at parang wala ng pag-asa. Wala na talaga. Hindi na. Sinapo ni Aryan ang mukha nito at mahinang tumawa. Halatang iniisip nga nito na panaginip lang siya. Kaya naman, marahan niyang dinampian ng halik ang mga labi nito. Nang kumawala, gulat na gulat ang mukha nito. Aryan! Hindi nga kasi ito panaginip. Dito ako, kausap mo. Bulong niya rito. Saka, gwapong-gwapo na ako sa'yo. Ikaw na lang ang gwapo sa paningin ko. Medyo lutang pa rin si Anton. Natawa na lang siya at inalalayan itong mag-ayos at makatulog. Baka kailangan lang nito ng pahinga. Bukas niya na kakausapin ng matino. Gabi na. Dito ka na matulog. Mahinang sabi ni Anton kahit nakapikit na. Nag-init ang mga pisngi niya. Nahihiya siya pero nananabik din. Gusto niya rin itong makausap kaya tumabi na lang din siya sa pagtulog. Kinabukasan, medyo na late si Aryan magising. Nagulat siya nang makitang gising na gising si Anton. Bakas ang pagkamangha sa mga mata ng binata at ngiting-ngiti sa kanya na parang timang. Good morning, bati agad ni Anton. Grabe, hindi ka pala talaga panaginip. Bahagya siyang natawa. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo kagabi. Para ka lang ewan. Bakas ang kilig sa mukha nito. Ibig sabihin, mahal mo talaga ako? As in, tayo na? Mahina siyang tumawa. Akala ko may kadate kang iba. Wala. Tumayo agad ito. I mean, sumubok lang naman ako kasi akala ko... Tumayo na rin siya at dinampian ito ng halik sa mga labi. Ipagluto mo naman ako. Miss ko ng luto mo. Ang tagal ko nang walang natatanggap sa'yo. Napakagat labi si Anton habang namumula ang tenga. Hinalikan mo ako. Tayo na, di ba? Basta, hindi ako nang hahalik ng hindi ko boyfriend. Tuluyang lumawak ang ngiti ni Anton. Sige, wait. Dito ka lang. Ipagluluto kita ng breakfast. Napahalakhak na lang si Aryan nang excited itong lumabas ng kwarto. Sa pagkakataong yon, alam niyang hindi siya nagkamali. Mahal niya na talaga si Anton. Simula ng araw na yon, naging boyfriend niya na
ang binata. Kung maalaga na ito noong nanliligaw, mas maalaga ito ngayong sila na. Talagang palagi siyang chinecheck kung maayos ba siya sa bahay, kung nakakakain ba siya sa tamang oras. Sa mga panahong yon, wala pang nakakaalam na sila na ni Anton. Kaya nang minsang hinatid siya ni Anton hanggang sa workstation niya at halikan siya sa pisngi, natigilan ang kanyang mga kasamahan. Bye muna, work ulit. Ihahatid ko ang lunch mo mamaya. Malambing na sabi ni Anton. Tumango siya agad. Sige. Nang makaalis ang binata, doon na siya kinuyog ng kanyang mga kasama. Hindi makapaniwala ang mga ito, pero pinaliwanag niya na lang din at katulad niya, masaya rin ang mga ito para sa kanya. Alam din kasi ng mga kasama niya ang mga pinagdaanan niya noon kay Ramon at batid nilang ibang-iba si Anton. Ang tahimik mo. Bulong ni Anton at hinahaplos ang kanyang buhok nang matapos silang manood ng TV sa bahay niya. Ngumiti siya ng bahagya. Iniisip ko lang kung gaano ako katimang noon. Umangat ang kilay ni Anton, ngunit hindi ito nagsalita. Alam niyang darating ang gabing yon, ang sandaling magbubukas si Aryan ng mga sugat na matagal niyang tinakpan ng tawa. Alam ko na wala pang nangyayari sa atin. Baka iniisip mo na virgin pa ako. Ngumuso naman ang binata. Hindi ko naman iniisip yan. Isa pa, wala naman akong pakialam sa babaeng mamahalin ko kung virgin siya o hindi. Alam kong nakipag-live-in ka dati, pero wala naman akong pakialam sa past mo. Ang mahalaga, pinili mo ko ngayon. Maraming nagsasabi sa akin, laspag na raw ako. Bumaha ang inis sa mukha ni Anton. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Ibang tao, minsan kamag-anak. Saad niya pa. Napailing si Anton. Pues, hindi ako papayag na tinatawag ka nilang ganyan. Hindi ako papayag, lalo na tinuturing kitang kayamanan ko. Iniingatan kita. Ang mga ginawa niyo noon ng ex mo, wala sa akin yun. Hindi naman ako kasama sa alaala niyong dalawa. Ang mahalaga sa akin, mga alaala nating bubuuin. Saka pakakasalan kita. Gagawin natin yon pagkatapos ng kasal dahil deserve mo yon. Bahagya siyang naluha sa mga sinabi ni Anton. 6 na taon silang live-in partner ni Ramon, pero kahit isang beses, hindi nito binuksan ang usapang kasal. Pero kay Anton, ilang buwan pa lang sila, pero gusto na nitong ibigay ang commitment nito sa kanya. Si Ramon, simula ni Aryan. 6 na taon ko siyang minahal. Akala ko siya na. College sweetheart din kami. Hinawakan ni Anton ang kanyang kamay. Walang salita, pero ramdam ni Aryan ang pagtanggap, kaya nagpatuloy siya. Alam mo, nung una, masaya talaga kami. College sweethearts, sabi nila, bagay daw kami. Parehong achiever, parehong palatawa. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang kapag may problema ako, hindi siya marunong makinig. Kapag umiiyak ako, ang ginagawa niya, hahawakan ako, hahalikan ako, at sa simula, akala ko yun ang paraan niya ng pag-aalaga, ng tamang pag-comfort sa akin. Napakapit siya sa kumot. Pero habang tumatagal, napansin kong kapag ayaw ko, kapag pagod ako, kapag gusto ko lang na may yumakap sa akin ng walang ibang kahulugan, naiinis siya. Minsan pa nga, nagagalit. Parang kung hindi ko siya pagbibigyan, hindi niya ako mahal. Tahimik lang si Anton. Hinaplos nito ang braso niya at hinalikan ang kanyang buhok. Hanggang sa hindi ko na namalayan, tuwing lalapit siya, naiinis na ako kasi parang sa physical intimacy na lamang umiikot ang relasyon naming dalawa. Dugtong ni Aryan. Pero nagstay ako kasi sabi ko, baka ako lang ang mali, na baka yun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi ganun yun. Malumanay na sabi ni Anton. Huminga siya ng malalim. Hanggang sa isang araw, wala na akong kilala sa salamin. Hindi ko na alam kung sino ako, pero iniisip ko na kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko siya. Hinaplos ni Anton ang pisngi niya at pinunasan ng luha gamit ang hinlalaki. Hindi mo kasalanan yon. Aryan,
Akala mo pagmamahal yun. Ang mahalaga natuto ka. Binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na mas maghangad pa ng pagmamahal na masigit pa ron. Napatingin siya rito at muling napaluha. Hindi mo kailangan pagdudahan ng sarili mo dahil sa maling paraan ng pagmamahal ng iba, sabi ni Anton at sinapo ang kanyang pisngi. Hindi mo kasalanang magmahal ng sobra. Kasalanan niya kung ginamit niyang pagmamahal na yon para makuha lang gusto niya. Napahikbi si Aryan. Pero natatakot pa rin ako, Anton. Minsan kahit kasama kita, natatakot ako na baka ganun din ang mangyari. Na baka isang araw, gusto mo rin lang ako kapag maganda ako, kapag okay ako. Hinaplos nito ang buhok niya. Aryan, gusto kita kahit nung araw na hindi mo ako matingnan sa mata, kahit nung hindi mo ako gustong kasama. Kasi alam kong kailangan mo lang ng oras at nandito lang ako. Saka hindi lang naman sa physical na ganda ko nahuhumaling sa'yo. Gustong gusto kita ng buong buo. At kapag sinabi kong buong buo, walang tapon, mahal ko lahat yan. Napangiti siya habang umiiyak. Sa mga salitang yon, parang may tinanggal na mabigat na tanikala sa dibdib niya. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako minahal kahit alam mong pinagsawaan na ako? Shh! Pinunasan ni Anton ang kanyang mga luha. O ganyan, please. Huwag mong ibaba ang sarili mo dahil sa walang hiyang ex mo. Hindi ako naghahanap ng perpekto. Ang gusto ko, yung totoo. At ikaw yon, Aryan. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Sa halip, inabot niya ang kamay nito at idinantay sa kanyang puso. Matagal kong inisip na kailangan kong patunayan ang sarili ko para mahalin. Pero ikaw, pinakita mong kaya mo akong mahalin kahit wala akong ginagawa. Tumingin si Anton sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Aryan ang uri ng pagmamahal na hindi kailangan ng kapalit. Salamat, bulong niya, sa pagtitiis, sa pananatili, sa pagmamahal kahit hindi ko agad na ibalik. Ngumiti si Anton. Salamat at binigyan mo rin ako ng pagkakataon. Sa bawat araw na pinagmamasdan kita, sa bawat paghawak ko sa kamay mo, pakiramdam ko ay parang panaginip pa rin ang lahat. Muli niya itong niyakap. Siguradong sigurado na siya kay Anton. Kontento na siya rito at hindi na magiging mapili pa. Lumipas pa ang isang taon, matatag pa rin ang kanilang relasyon. May mga away pero simpleng tampuhan lang na agad namang naaayos. Sobrang gaan at payapa kapag si Anton ang kasama. Pero isang araw, nagulat siya nang malate nang nakarating sa meeting place nila si Anton. Pawis na pawis ito at may sugat sa braso. Oh my God, anong nangyari sa'yo? Gulat niyang tanong. Sorry, ngayon lang. Napapikit ito sa sobrang pagod. Na-hold up ako. Kinuha yung wallet ko. Nasiraan kasi ako ng kotse. Napilitan akong iwan sa nakita kong gasoline station. Kaso pagbaba ko ng taxi, na-hold up ako. Ha? Sana sa ospital ka dumiretso. Inalalayan niya agad ang kanyang boyfriend. Pero ayaw nitong tumayo. Wait lang. Pinuntahan pa rin kita rito. Nadaplisan kasi ako. Ayaw kong ibigay ito. Ha? Biglang inilabas ni Anton ang isang maliit na box na may bahid pa ng kaunting dugo. Gustong gusto ko nang mag-propose. Mga panira. Binigay ko ng cellphone ko at wallet. Gusto pa tong kunin. Pumalag na ako. Agad nangilid ang mga luha ni Aryan at hinampas ang kabilang braso nito. Sira! Ano ka ba? Muntik ka nang mapahamak, yan pa rin ang iniisip mo. Nasugatan ka tuloy. Tumawa naman si Anton kahit na halatang napapadaing na. Hindi pwede. Nasukat ko ng daliri mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Mas lalo siyang napaiyak. Wala pa rin talagang palya kung pasayahin siya ni Anton. Yun nga lang, muntik na itong mapahamak. Kahit walang singsing, magpapakasal ako. Akin na yung singsing. Isuot mo na sa akin para makapunta na tayo sa ospital at i-report natin ang nangyari sa'yo. Nanginginig ang kamay na isinuot yon sa kanya ni Anton. Napangiti ito at hinalikan pa ang kamay niya. I love you. Sinamaan niya ito ng tingin pero inalalayan ito na makatayo. I love you too. Visit ka? Halika na, tara na sa ospital. Nanggigigil ako sa'yo. Tumawa naman si Anton.
Kahit ganun ang nangyari, tuloy na tuloy pa rin naman ang kasal. At kahit isang araw na nang maging asawa niya ito, walang pagsisisihan si Aryan. "Mommy!" sabi ng anak nilang si Mila, nakapikit habang tinitingala ang langit. "Totoo ba dati na ayaw mo kay Daddy?" Napatawa si Aryan, halos malunok ang kape sa sobrang gulat. "Ha? Sinong nagsabi niyan?" "Si Daddy po," sabat ni Lucas sabay turo sa ama. "Sabi niya dati daw, ayaw mong tumingin sa mukha niya kasi pangit daw siya." Si Anton na kunwari ay abalang-abala sa pag-ihaw ay ngumisi lang. Uy, hindi ko sinabing pangit ako ha. Sinabi kong hindi ako gwapo para sa'yo nun. Nagtawa na naman ang mga ito. Napailing na lang siya. "Huwag niyong tawaging pangit ang daddy niyo. Daddy niyo siya, so ibig sabihin, pangit din kayo? Ang gwapo kaya niyan. Mahal na mahal ko siya, pati na rin kayo." Maya-maya ay nagtuksuhan na ang kanyang mga anak. Nagtatalo ang mga ito kung sino ang nagmana sa mommy at sino naman ang sa daddy. Pero para kay Aryan, magaganda at gwapo ang mga anak nila. Lumapit sa kanya si Anton at inakbayan siya. "Ikaw talaga? Kinuwento mo pa naman sa mga anak natin na pangit ako sa'yo nun." Tumawa naman ito. Totoo naman talaga. Pero okay lang. Kasi alam ko naman na ako na ang pinakapogi sa paningin mo. Pinagmasdan na lang nila ang mga bituin. Alam ni Aryan na ito na ang kabuuan ng kanyang kwento. Hindi ang kwento ng babaeng nasaktan, kundi ng babaeng natuto na magmahal muli. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tatatag ang isang pag-ibig dahil lang sa pisikal na koneksyon. Ang pinakamahalagang sentro pa rin sa isang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan ay ang Diyos. Kaya kapag natagpuan na natin ang tamang tao para sa atin, pagtibayin natin ang pagmamahal sa pamamagitan niya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.